Tila sumuko na ho itong si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang naunang manok sa 2028 presidential elections na si Senator Risa Ontiveros. Ngayon naman ho mga kababayan ay nagpapakita ho ng pagkaalarma itong si Trillanes at talagang nagkukumahog ito at parang takot na takot ho at gusto nang mapigilan sa lalong madaling panahon ito hong napipintong pagiging presidente ni VP Sara Duterte sa 2028. At sa ngayon ay agad niyang binatikos ito hong si Naga City Mayor at dating VP Leni Robredo dahil sa ano raw ho parang wala raw pong pakialam ito hong si VP Leni. Pero sa ngayon ho mga kababayan ay kasi ang focus po ni Mayor Leni ay talagang pagpursigihin at pagbutihin yung kanyang pagiging alkalde diyan po sa Naga City. Pero sabi po nitong si dating Senador Trillanes, kinakailangan dapat daw ho, ngayon pumustura na raw po itong si Mayor Leni kung siya po itatakbo bilang presidente sa 2028. Akala ko ho ba ang gusto ho ni Trillanes na maging kandidato ng oposisyon sa 2028 ay ito pong si Senator Risa Ontiveros. 'Di ba kung niyo pong matatandaan, binabanggit niya na binatikos niya ayaw niya raw ho kay Leni Robredo Pero bakit ngayon? Siguro ay tanggap niya ho na mukhang malabo, mas lalong magiging mabilis po yung pagiging presidente ni Sara Duterte. Pero alam niyo ho, yung mga ganitong pananalita, katulad to si Trillanes, bakit niya pinipressure itong si Mayor Leni Robredo? Kung wala ko po yung desisyon kung siya po itatakbo o hindi, di ba, sa 2028. At alam naman natin na kasi ang sinasabi, dapat daw magdeklara na raw kung tatakbo o hindi ito pong si Mayor Leni. At yun nga ang binabanggit ni Mayor Leni, talagang siya po ay atubili. Di po ba? Sa ngayon ay di ko talagang parang ang atap na atap po itong si Trillanes na gusto kong malaman at kung sino ho ba talaga ang pambato. Kasi sa ngayon, base po sa mga survey, ay bagamat medyo malayo, pero sabihin natin, ay may numero ho ito hong si Mayor Leni Robredo, di po ba? Para pwedeng lumaban sa 2028 presidential elections kumpara dito ho kay Senador Risa Ontiveros at maging si Bam Aquino. Talagang pag sila po ang ikinandidato parang wala hong kalaban-laban. Di po ba? So, yun ho. Pero ang binabanggit ni Trillanes kasi ito po ay napakadelikado raw. Sabi ho niya, nagbabala si Trillanes na kanyang di-describe na as a serious risk to Philippine democracy if ito pong si VP Sara Duterte ang tatakbong presidente at kapag siya po ang nanalo, yari raw po. Baka siya lang humihari. Ito si Trillanes. Kasi sabi po ni Trillanes na nakita na raw po yung Duterte Part 1 at Duterte 2.0 sa ilalim po ni Sara Duterte at ito raw mas magiging worse o mas malala dahil sa yung temperament ni VP Sara Duterte. Yun ho. Pero sa aking pananaw mga kababayan, sabihin natin yung temper yung ikli ng pasensya ni VP Sara siguro dito kay Trillanes at sa iba pa hong mga sabihin natin na magnanakaw sa gobyerno. Kasi alam niyo ho, dito sa Pilipinas, minsan kinakailangan ho talaga yung ang presidente ay gumagamit po ng kamay na bakal. Di po ba? Hindi ho basta-basta na parang, yun lang ho. Pero dito naman balikan natin issue kay Mayor Leni Robredo. Kung ayaw niya o sa ngayon ay tinitimbang, alam nyo, hindi ho basta-basta
At napakahirap mo magdesisyon na basta gusto mo tumakbong presidente, di po ba? Marahil siguro kay Trillanes, pag gusto niya, nagising siya, gano'n na lang, babangon, o sige, tatakbo ko. Hindi po pwedeng gano'n. Di ba? Kasi si Mayor Leni Robredo, kanyang tinitimbang, ikukonsulta niya o sa kanyang pamilya, no? Lalo sa kanyang mga anak, na pwedeng sabihin natin ay madadamay din po. Alam niyo naman politika dito po sa atin eh. Kaya lang, yun na ho, nakapagtataka lang, bakit ho itong si Trillanes talagang atat na atat at parang minamadali niya itong pong si Mayor Leni Robredo. Pabayaan mo siya magdesisyon. O kung gusto mo, ikaw na Trillanes tumakbo. Di po ba? Yun ho, kabayan eh. Alam nyo, tsaka yung presidency, yung pagiging pangulo, talagang destiny po yan. O depende yan kasi kahit na sabi mong last minute, magdesisyon ito si Mayor Leni Robredo, depende ho kung talagang yun po yung kanyang nasa guhit po ng pala, di po ba? Matatandaan nyo kay dating Pangulong Duterte, di ba? Nung siya po yung mayor, tapos last minute, tumakbong presidente. Di ba? Noong 2016. Tapos nanalo. Dapat hindi minamadali ng Trillanes. Masyadong nervyoso itong si Trillanes di po ba? At samantala, ito pa, isa pa sa issue natin, mga kababayan, ito hong yung survey po ng Okta Research, parang masyadong misleading ho eh. Ako sa akin pananaw lang ho ang kanilang tanong ho, dito po sa kanilang isinagawang tugong ng masa. Yung tanong ho rito, ito ho, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Sa wikang Pilipino ay payag ka ba na harapin ni VP Sara Duterte yung impeachment complaint o yung mga akusasyon laban sa kanya? Siyempre, ang sasagutin niya, wala naman siya kasalanan, dapat harapin niya, wala naman siya kasalanan. Kasi depende sa magiging sagot o depende sa tanong at magiging sagot. Kahit na taga-suporta ho ni VP Sara, sasabihin nila, walang alam, walang pagkakasalang ang VP Sara, so, sagutin niya para mabutata, masopla, yung mga nag-aos sa kanya. Pero pwedeng ganun ho Kaya masyadong misleading ho yung tanong nitong Okta Research. Alam niyo na kung anong gusto nito ng Okta. Yung kanilang galawan ho mga kababayan. Kaya wala akong kabilib-bilib dito sa Okta Research na ito So dito, lumitaw ho na 69% ang nag-yes at na sila po ay naniniwala na dapat harapin ni VP Sara Duterte yung impeachment trial. Kasi yung tanong nga ho, depende. Dapat to siguro, pananaw ko lang naman ang tanong ho, may mga ba? May basihan ba na ma-impeach si VP Sara o wala? Meron o wala? Dapat ganun po yung mga tanong. Doon makikita niyo talaga kung ayaw ho ba nila sa impeachment. Kasi ang tanong sa ibang palagay, si VP Sara ay dapat na harapin ito humarap sa trial para sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. Siyempre, kahit na yung iba, dapat sagutin niya kasi wala naman siya kasalanan so ganoon. Mali po ang tanong sa akin pananaw lang hindi mali. Baka yung tanong mga kababayan, may gustong makuhang sagot. Di ba? Kasi dito, sino ba naman ang aayaw? Halimbawa, taga-suporta ka ni VP Sara. Hindi, sige. Patunayan niya, kaya niyang patunayan niya na malinis siya. Harapin niya ang trial na yan. Pero pwede hong ganun Di po ba? Depende ho talagang alam mo sa survey ho mga kababayan kumisan yan po ay nagpapagulo sa isipan po ng taong bayan. Kasi biglang palilitawin eto. Naku, 69% na mayorya ng mga respondents o ng mga Pilipino. Ay, iba pa nga pagsabi, naku, 69% ng mga Pilipino pabor sa impeachment trial ni VP Sara, depende sa tanong ng survey Di po ba? So, kapag ganon, sabagay, sa mga survey na ganyan depende kung sino ang nasa likod ng survey na yan Di po ba? Talagang kanya-kanya hong
tahimik at depende. Kasi madali yung mag-isip ano magiging sagot ng tao. Yung sagot na yes or no, pabor. Papabor pa rin sa gustong kung ano ang maging naratibo. Di po ba? Kasi kung titingnan niyo ito, 69% na pabor sa impeachment ni BP Sara, pag tiningnan mo naman mga kababayan, yung mismong survey na kung saan ay itong si BP Sara, merong 55%, tumaas pa yung trust rating from 53%, naging 55%. Ibig sabihin mas marami pa ang nagtiwala, nadagdagan ng titiwala kay BP Sara. Bagamat ang sabi, base po sa Okta Research, ay bumaba ng kaunti, katiting, yung performance rating. Pero yung trust rating, alam niyo, importante yung trust rating. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa isang opisyal ng gobyerno, matindi ito. Di po ba? So, yun kasi depende sa tanong. Kaya ito Okta Research hindi ko alam. Sabagay, baka naman may nagpa-survey. Di ba? Depende tingnan natin kung ano bang paliwanag ko rito ng Okta Research, mga kababayan. At kung ito ba ay may nagkomisyon. Di po ba? Kasi alam niyo naman, pag may nagkomisyon, siyempre kikita yung Okta Research, di po ba? So, yun Kaya minsan magpapasurvey, parang yung ang magiging sagot yes, yung siguradong yes. Siyempre, sino ba na mga ayaw di ba? Kaya depende. Kung ano ang tanong sa survey, dun yung dapat na magiging resulta. Di po ba? Kayo ano masasabi niyo rito? Kasi dito maliwanag. Ako, sa tingin ko lang misleading parang nililito po yung publiko o sa tanong po nitong ng Okta Research. Kasi pag, di ba, balita, 69% pabor ang gusto ma-impeach. So, kuminsan, ganun na kagad ang Hindi pa yung parang ang istorya, biglang ma-impeach na, mapatalsik sa pwesto. Samantalang, humarap sa trial pa lang sa paglilitis. Yung ganun ang tanong na dapat bang harapin ni BP Sara yung paglilitis laban po sa kanya yung mga aligasyon. Yun iba po yung ganun tanong Siyempre, yung iba pwedeng magpapayes sagutin yan kasi wala naman siya kasalanan. Di ba? Ganun lang mga kababayan. Kayo ano masasabi niyo rito? Dalawang issue natin pinag-usapan. Yung una ay talagang mukhang nervyos na po itong si Trillanes at minamadali itong si dating BP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na magdesisyon ka na, tumakbo ka na. Samantalang noong mga nakaraang buwan, mga kababayan, ang sinasabi niya, hindi karapat-dapat si Leni Robredo na tumakbong presidente sa hanay ng oposisyon. Dapat si Risa Ontiveros. Di ba? Yun po yung sinasabi nitong Trillanes. Ngayon naman, nagbago. Kasi nakita niyo siguro mukhang walang wala pong numero Kasi alam naman natin kapag sa mga rating ng ganyan, kung hindi naman di ba, hindi nag-rate wala talagang pupulutin po sa kangkungan, di po ba? Kasi sa ngayon talagang, bagamat si BP Sara nasa 35%, tapos 15% si Mayor Leni Robredo. So, siguro nakita ni Trillanes. So, dito lumilitaw, wala na suko na si Trillanes kay Ontiveros. Ngayon naman, ang inaharas niya itong si Robredo. Tapos, pangalawa nating issue mga kababayan, itong sa Okta Research. Misleading may panlilin lang o panlilito yung kanilang mga tanong para lumitaw na mayorya ng mga Pilipino pabor na ma-impeach o sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel para kayo po ay maibulalas nyo rin po yung inyo pong damdamin. Kasi dito sa April 22 ay muling magsasagawa ng pagdinig o impeachment hearing, impeachment proceedings ang House Committee on Justice. At ang isa sa padadalawin dyan ay ito pong si dating senador Antonio Trillanes na ako naman inaasahan ko na kung ano mga masamang sasabihin nito sa mga Duterte. Dahil siya nga po ay anti-Duterte. Alam naman purihin niya mga Duterte, mga kababayan. At ito, parang ito? Parang kakambal din ito ni Madriaga. Yung kanyang magiging, parang ko lang naman yung kanyang magiging
testimonya. Sige, bigyan na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Subscribe na po kayo para kayo po lagi updated dito po sa ating channel. So maraming salamat at subaybayan niyo rin po, sundan niyo po yung aking Facebook page, Eli Saludar. Maraming salamat muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.